Ayan, madulas ngayon. Naghatid tayo dahil sira yung isang kotse. Hindi na safe yan. Ayan na. Dinrive ko siya kahapon. Ano na siya, tawag nito, very like yung alignment niya hindi na okay pa yung makina, walang problema sa makina. Kaso yun nga, ano to, galing to, nandun, nilagay ko sa ano. Kasi tinanggal ko yung kalimutin na kayo. Ako. Dinodocument ko yung mga nangyayari ngayon eh. Ayaw mangyari sa akin yung kay Bruce Willis. Napaka wala na siyang, hindi na siya mapagsalita. Hindi na siya makapag communicate dahil sa kanyang dementia. Ewan ko, nasa tubig din ata yun. Ano lang, sabi nila, ang dementia daw eh. Cause doon nun is parang diabetic sa brain. Sugar sa brain. Yun yung mga napapanood ko Ayan. Sa trabaho ni Esme, yan, nagdi-deal siya sa mga dementia. Ganyan, minsan kilala ka sa una, tapos mamaya hindi ka nakilala. So, same lang din ng mga sweldo ng mga common people. Hindi sila yung, well, mataas pa rin, pero yung mga in-indoctrinate ngayon ng mga newly comers, almost 1 million pala since na naging liberal government. Almost 1 million people lang nagtatrabaho sa government. Ang jobs na kinrate ng government 950,000. Pero syempre sinashow nila na hindi sustainable. Yung iba kinakat nila, kaya nga yung CRA nagkakat sila, gagawing automated yung mga yung taxes sa mga low income. Hindi na automatic na magpa-file natin. Tapos automatic na rin yung credit siguro nila rin. I mean, it's isipin nila, it's they control everything now. Dapat nang bigyan ng control yung tao, not the government. Na-unleash dapat yung entrepreneurship. Yan, pasensya na kayo dun sa last video ko. Nag-emotional ako dun. Parang galit, aggressive. So, yan, pinapakita ko lang yung tunay na reaction. Hindi ko pinlano yun. Nangyari lang. So just ask you to subscribe and like or share. Ngayon, mabalik tayo sa buhay dito, no? Yung mga kinakain dito sa Canada. Parang may nakita ko either sa YouTube ata na parang okay na yung cloning of meat. Pag nakita ko i-post ko rito sa Canada. So yung isa pa yung sa McDonald's sa buong North
North America, ang dami nilang meat na for each mga ano daw eh, parang millions no meat patties, right? Beef patties, but like wala silang nakikitang farm na cattle or cow, so what's inside those meat, no? You just have to think about it, like where do they get those? So yan, you don't know what's like, baka ano lang yun, something I don't know. Parang ang layunin ko is this is gonna be my last winter here in North BC. Ano na eh, napagtanto ko na eh, yung cycle ng 4 seasons is just a routine, and every season is all different, right? So this season, winter, is kind of stressing me out. So yun, parang ayaw ko nang mag-spend ng another winter here. But I mean, maybe I know it's normal na may snow sa buong Canada, but it's different. Yung layout ng environment in the city, it's I mean, I like the fact na there's no traffic, but that's about it. So it's there's pros and cons, is double-edged swords, I guess you can say. So all these things you can plan ahead, right? So it's good to plan ahead. But, sometimes there's a setback, meaning madelay or something like on your way, but don't forget that you have a goal na gusto mong gawin, right? Like say if you want to retire early, then do what's necessary, invest, and max out your TFSA. And if you're in the high income bracket, then max out your RSP. Yun lang naman. Yan, maaraw, pero madalas from -16 ngayon +4. Kaya kita nyo yung daan ngayon slushy. Ang ganda yung araw, hindi masyado kalamigan, hindi masakit sa kamay. So kawawa naman tong coaching to, nabuso. Ayan may pagawa pa siguro, pero yung alignment niya parang hindi na the same. Sira. Tingnan nga natin yung block of concrete daw na sinasabi niya dito, na may nagtanong sa akin may block of concrete daw dito sa loob. Hindi pa alam kung ano. About history of Prince George. Oh, maybe that's the one there he's talking about. Yeah. Oh, yun. I have no idea on that one. Yeah. So, not sure what that is. The block of concrete. Yun yung sinasabi niya. Ano kaya yan? I don't know. Maybe it's an old foundation. Yeah, I have no idea. Tingnan natin. Ano ba yun dito? Curious ako eh. I don't know what this is. Something
something symbolism, I think. Yeah. No? Tinanggal na, demolish na siguro nun eh. Hindi matanggal yan. So yeah, we'll ask the city, they can get rid of it. Ito yung maganda sa Osmo Nano, makikita mo anong kang vision duct. Yan. So, may internal, okay naman yung internal mic nya. Lagay mo lang sa high. Pag nasa standard data, hindi masyado ano yung paligid, makuha yung noise ba sa paligid. Nilagay ko sa high ngayon. Ito yan, oh. Saan ba yan? Hindi pala siya mag-work pagka naka-on yung camera. Gusto kong dumighay. Yan, katapos lang natin ng nang punta tayo sa gym, tapos dadaan ako dito sa Walmart para bumili ng Perrier yata, para dumighay naman tayo. O mas mura sa Perrier, mahal ang Perrier. Yan, non-sugar na carbonated drink yung Perrier. Gusto kong dumighay, ay. Parang gusto ko ng chocolate, dark chocolate. Tingin tayo. Ang dark chocolate dito. Puro milk chocolate eh. Taas ang sugar niyan. Dark, 70% cacao. Tingin tayo. One pot of food. Hershey. 11.47. Mag-Toblerone tayo. Yung Ferrero Rocher. Ang mahal na, $22. Magano na ako, Reese. Mas masarap. Yan ito, $6.98. Half pound cake. $6.98. Laki. Kaya gusto kaya ito. Pangit yung isang bukas eh. Yung mga non-alcoholic beer pala dito. Yan o, Sapporo, 0% alcohol, Athletic, Guinness, Heineken, Bud Zero. Ano lasa yan? Walang alcohol. Ano tayo? Balik tayo dun sa Grenadine. Grenadine, binabasa ko lang pala. Balik tayo sa ating pakay. Diba,
next day. Yan. Ano ngayon? Monday, December 15, 2025. Nag-atid tayo. May ano tayo ngayon, may appointment sa doctor. Hindi pa rin na approve o inaano pa, pinaprocess pa yung salary continuance ko dahil yan nga daw, they need more info from the doctor. So nung last week appointment tayo for the doctor, you have to wait. Yun yung doctor sa appointment dito, you have to wait at least a week, the minimum, to set up an appointment. So yan ang ano dito ngayon sa Canada, no? Nature dito sa Canada is you have to get a doctor's appointment ng matagal dahil limited lang ang mga doctor dito sa, lalo na sa north. Sa ngayon sa mga big city, crowded na siguro yung mga doctor, not like before nga 90s you have to wait for your appointment for the doctor. Dati you could just walk in, ngayon you have to set up an appointment. Oh well, there's no more walk-ins. They don't put that anymore because of the saturated na nga yung immigrants, no? Yun, dahil doon yung sa superstore, yung walk-in clinic doon sinarado na but napapansin mo yung mga doktor doon sa mga Russian, taga-African. I'm not saying they're bad doctors, but I'm saying they're parang training ground nila yun para for their being a fully qualified doctor dito sa Canada, no? So I'm all for that, na kung doktor ka sa Pilipinas, pag punta mo rito just take a test and then get qualified for a doctor, right? So it's the same as a mechanic, like all the, except na ngayon EV na, but yung kung yung body ng tao is the same naman ang body dun sa Canada at saka dito sa sa Pilipinas at saka dito sa Canada. So yun, kung gagamutin mo na lang ang mga tao, gagamutin mo ng yung pagiging doktor sa Pilipinas at pagiging doktor mo rito, kailangan mo lang mag-test ng siguro I guess everything, right? Like English proficiency. English proficiency means like in writing you could be good, but sometimes your communication skills, sometimes it's hard to understand. Like I've been to 2 to 3 doctors here. First time, I won't name the race, but I changed, and then the next time it's still the same. And then I couldn't understand. Now it's like I understand my doctor now. But yung abilities, like there's no question, they're all different, right? I mean, you could be a proficient doctor, but you couldn't understand them. So a lot of people, like the Canadians, might be going somewhere else. Yun, right? Ayan, yung A&W dito, inalis na. May 7-Eleven, umalis na. So Ave Maria, dyan pa. Yun yung nangyayari sa dito is yung mga investors, they're going away and going to the US, where there's less tax sa mga businesses and entrepreneurs. So yun ang dapat i-unleash ng government. So right now they did a lot of bureaucracy, right? Hiring a lot of consultants. So that means they're government workers, but they're not really producing because the government
is supposed to collaborate with businesses and initiate the economy, right? Like kumbaga catalyze the economy, but they're not. They're just doing it in circles. So yan yung vlog ko na tungkol sa aksidente ng anak ni Esme. I'm not supposed to be doing that, but I just wanted to document it so you guys can learn from it, and it'll be my documentation para mailagay ko rin sa memory bank ko, kasi baka mag-dementia na tayo as we get older. So it's good na digital age na you can document everything through YouTube, and people can learn from it, right? So yeah. Kumusta mga kaibigan? Welcome back sa channel ko. Ako si Mang Berto of Canada, at ngayon pag-usapan natin ang isang bahagi na talagang na nagbabago ng buhay, ang accountability o pananagutan. Maraming tao ang naghahanap ng success, pero madalas ang kulang ay ito, ang kakayahang umamin at tanggapin ang sariling responsibilidad. Kung ready ka nang mag-level up sa buhay, panoorin mo ito hanggang dulo. Una, ano ba talaga ang accountability o pananagutan? Simple lang, ito ay ang pagtanggap na ikaw ang may control sa iyong mga desisyon at resulta. Hindi ka nagbibigay ng excuses tulad ng kasalanan ng iba, wala akong panahon, o bad luck lang ito. Sa halip, sinasabi mo, ako ito, ako ang nagkamali, at ako rin ang mag-aayos nito. Bakit mahalaga ito? Kasi ang accountability ang nagpapalakas sa atin. Kapag umamin ka sa pagkakamali mo, nagkakaroon ka ng tiwala sa sarili at nagkakabuo ka ng mas malalim na relasyon sa iba, sa work, school, o pamilya. Kapag accountable ka, mas respected ka. Halimbawa, isipin mo, may proyekto ka na hindi natapos ng maayos o sa tamang time. Dahil busy ka sa iba, ano ang gagawin mo? Magtago at magbigay ng dahilan? O aaminin mo at sasabihin, pasensya na, ako ang nagkulang, paano ko ito maayos? Yan. At alam nyo ba, sa Tagalog pa nga, ang pananagutan ay hindi pabigat, kundi lakas. Kapag tinanggap mo ang iyong bahagi, doon nagsisimula ang pagbabago. Ngayon, challenge ko sa inyo. Sa susunod na magkamali kayo, maliit man o malaki, umamin agad. Sabihin nyo sa sarili, tinatanggap ko ito. At gagawin ko ang tama next time. Makikita nyo magiging mas malakas at mas masaya ang buhay ninyo. Ano ang sa tingin nyo mga kaibigan? Paano nyo ginagamit ang accountability sa buhay ninyo? Comment down below ang inyong kwento. Kung nagustuhan nyo itong video ito, like, share, and subscribe. At i-hit ang bell para notify kayo sa next uploads. Salamat sa panonood. Ingat kayo palagi. At remember, ang pananagutan mo ang magdadala sa iyo sa tagumpay. God bless.